Hello, hello, Libra Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading para po sa buong buwan ng Mayo. So alamin po natin naghihintay sa inyo para sa mga kabuuan na yan. But first, mga mahal kong Libra, ihanda mo na ang iyong isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, i-prepare nyo po yan, hawakan ninyo, at sa dulo, babasahin po natin yan. Okay? So let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Libra ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the month. Beautiful. Siya nga pala mga Libra, kailangan ko po ng tulong ninyo. Ano po? Keep on liking po, keep on commenting. I-share nyo rin po yung ating mga videos para po maraming mga Libra pa ang makapanood at talagang ma-spread po ang ating mga readings. And also, please, do not skip your ads. Malaking tulong po sa akin yan. Every time po na meron tayong libreng reading, kaya keep on liking, keep on commenting, and please, 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 do not skip the ads. Salamat po sa inyong tulong. So, in the background of your reading, meron kang the Four of Swords. Okay, alam mo, narinig ko dito, ito yung buwan na para bagang ipapahinga mo lahat ng mga stress mo. Ipapahinga mo lahat ng mga alalahanin mo. Narinig ko dito, panahon rin din to para magbakasyon ka, makapag-relax. Kung meron kang day off, gamitin mo yan para makapagbakasyon, para makapagpahinga. Kung a-attend ka ng mga fiesta ngayong buwan na ito, gawin mo, no? Because your vacation and your rest ay malaking tulong sa'yo this month. Alam mo, narinig ko rin dito na minsan ipagpasa Diyos mo na lamang kung ano yung mga problema mo, kung ano yung mga kinakaharap mo, kung ano yung mga takot mo, minsan ipagpasa Diyos mo. Itaas mo na lamang sa Kanya and you will see na sasagutin niya lahat ng dasal, aalisin niya sa iyo lahat ng mga hinanakit, takot, duda, alinlangan, and you will feel at peace. No? So, pataasin ng yung spiritual na power, take a rest, and let God do the rest. Okay? Napakaganda niyan. Especially in your core energy, marami kang tanong, marami kang mga duda, marami kang mga bagay sa buhay mo na iniisip mo, bakit nangyari yon? Bakit ganyan? Bakit nahirapan ako dyan? Bakit hindi ko nakuha yung gusto ko? Ano yung dahilan? Ano ba yung dapat ko pang gawin? Ano ba yung nakatadhana ba talaga para sa akin? Wala na ako maintindihan sa buhay. Parang ganyan. So, your spirit guides are telling you to really trust God, trust your destiny, and trust yourself. Meron talagang mga bagay sa buhay mo this month na hindi mo naiintindihan, hindi mo maarok yung dahilan or hindi mo ma-pinpoint kung ano ba yung rason nito, ano ba yung patutunguhan nito, 'di ba? Pero malaking bagay this month Libra, yung tiwala mo sa Diyos na okay, whatever happens, ito yung month talaga na I will put my trust in God. I will let Him direct my life. I will let Him give me what I deserve. At soon, every question will have answers. You will realize na parang, gets ko na. Yun pala ang dahilan. Yun pala ang meaning. Yun pala ang rason kung bakit ginawa yun, kung bakit nangyari yun. It's because iningatan ako ni God. It's because nilayo niya ako sa mga bagay na hindi makakabuti para sa akin. Kaya ang lesson dito, Libra, learn to trust your instinct. Alam mo ramdam mo to Minsan, yung mga instinct na yan yung paraan ni God para gisingin ka o kaya para i-direct ka sa mas tamang landas. So listen to your intuition. Ngayong buwan na ito, tataas din po yung mga panaginip mo, yung mga pakiramdam mo, yung iniisip mo na bakit ganun yung panaginip ko, napakalinaw? Bakit ako naapektuhan sa kantang yan? Bakit ako tinamaan sa quote na to na nabasa mo sa internet? Bakit ako malakas yung kutob ko sa isang bagay kahit wala naman akong ebidensya? Parang ganyan. So, those kutob, those intuition, those messages ay kailangan mong pakinggan. Kailangan mong wag isantabi because meron niyang meaning na dapat mong unawain this time. Okay?
Clarify natin. The High Priestess, the Knight of Cups. Okay. Sabi dito, pagdating sa mga emotions mo, pagdating sa mga dapat mong maramdaman, sa mga dapat mong harapin na kinikimkim sa puso, alam ng yung spirit guides ko ano yung totoo mong nararamdaman. Kaya wag mo na daw iwasan or wag ka na daw magpanggap na okay ka kahit minsan hindi ka naman okay. Parang ganyan. Pinapayuhan ka dito to really confront what you feel and tell the truth about kung ano yung sinasaloob mo sa isang tao. Kasi minsan daw doon lalabas yung totoo eh. Kapag kinompronta mo, yung nararamdaman mo, lahat ng hidden emotions, lahat ng mga hidden feelings about someone or something, panahon na para ilabas yan. Nang sa ganoon makaramdam ka na ng payapa at saka relaxation at matanggal na yung bigat sa puso mo. Okay? Importante yan sa'yo. So, mga Libra, ano po itong mga goal mo this month? Yung para bagang gusto mo ngayong Mayo, maganap na ito? Comment down below, i-manifest natin yan. It will happen. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the 9 of Wands. Meron ka bang pinapaayos sa bahay? Meron ka bang kinukumpuni? Meron ka bang parang gusto mong i-retrofit or i-renovate? Parang sabi dito, wag mo daw sukuan. Kung nagpapagawa ka ngayon ng bahay or property, parang pinapayuhan ka na wag mo daw pahirapan na yung sarili. Meron daw mas mabuting paraan o mas magaang paraan para gawin yan. Pero at the same time, tinatawag ka Libra na maging hands-on doon. Kung meron kang pinapagawa o pinapakumpuni, dapat daw talaga nakatutok ka para alam mo yung expenses, alam mo yung biglaang gastos, alam mo kung ano pa yung kailangan, at saka makita mo kung ano yung mga maling ginagawa para maihabol mo pa. Okay? But for other Libra dyan, sa ibang Libra na wala namang pinapagawang bahay, walang pinaparenovate, walang pinapaayos, sabi dito, may mga bagay na kasuko-suko na. I don't know why. Parang meron ka daw kasing pinipilit na hindi naman kapilit-pilit na in the long run, sinasaktan mo lang daw ang sarili mo. Na parang in the long run, ikaw lang daw ang nagsasuffer, pero yung taong pilit mong hindi sinusukuan, parang wala na siyang pakialam sa'yo eh. Parang ikaw na lang daw yung nag-i-effort sa isang bagay na hindi naka-effort. So parang ramdam ko dito, you need to rest. You need to give in na parang, sige, bitawan ko na yan. Kasi nga parang ikaw na lang yung nagbibigay, ikaw na lang yung umaasa, ikaw na lang yung gumagalaw. Kaya parang sabi dito, magpahinga ka muna. Kasi kapag nakapagpahinga ka, parang doon lilinaw ang isip mo kung ano yung dapat na tuluyang bitawan, kung ano yung dapat kong ipagpatuloy, at kung saan ko dapat i-redirect yung energy ko. Okay? Clarify natin. The High Priestess. 2 beses pong lumabas si High Priestess dito. Pinapayuhan ka talaga na kung ano man yung mga bagay na hindi mo naiintindihan, someday it will all make sense. Kung bakit pilit mong kinakatok o inaayos or pilit mong gustong makapasok sa lugar na ito, sa trabahong ito o sa bagay na ito, pero parang palaging may aberya, palaging may bakit hindi ako maging successful diyan, bakit hindi ko magawa, konting-konti na lang pero bakit pumalya pa rin. Sabi dito, kailangan mong pagkatiwalaan yung tadhana na maaaring kaya hindi ito matuloy-tuloy, it's because it's not for you. Okay? Kaya ngayon, importante talaga na magpahinga. Sabi mo, God, ginawa ko na po ang lahat. God, I did everything that I can. Pero talagang sadyang ayaw. So, magpahinga ka na. At ibaling mo yung atensyon mo sa ibang bagay. Because someday you will realize na kapag pinahinga ko yung isang bagay, doon bumibilis, doon gumagana, doon umaayos. No? Kasi pag pinapuwersa mo, frustrated ka. Desperate ka, desperado ka na. At yung energy na yon hindi nakakatulong sa pagtupad nito. Kaya if you let loose, binitawan mo, makakaasa ka na, doon mo makikita na parang, uy, wow, umaandar na mas mabilis. Kapag pala hindi pinuwersa, mas okay, mas maganda. Okay? So, Libra, ano po ang birthday ninyo? Comment below. Kapag sinulat mo ang birthday mo, it will activate yung good news dito. Okay?
In the area of what you need, meron po kayong the Five of Pentacles. Sabi dito, you need to really, I don't know why, find your strength more than your weaknesses. Parang pinapayuhan ka na pick up yourself. Minsan kasi wala talagang taong tutulong sa atin eh. Minsan, kahit gaano tayo sumigaw para humingi ng tulong, ang kaya lang nating asahan ng ating sarili. 'Di ba? Payo dito na continue walking forward hanggang sa makalagpas ka sa pinaghihirapan mo. Wag mong upuan yung problema. Wag mong tambayan yung issue. The more ka nahihirapan, the more na dapat kang gagalaw. No? Pero sabi dito, kapag napapagod na, huwag matakot magpahinga, huwag matakot bumitaw panandalian, para nang sa ganun, makabawi yung katawan, makabawi yung isip mo, para pagbalik mo, very refreshed ka na, very energized ka na, kayang-kaya mong umandar at lumagpas talaga sa problemang ito. Okay? Pinapayuhan ka ng yung spirit guides na huwag i-big deal. Ulitin ko, huwag i-big deal ang mga kahinaan mo. Kaya lalo kang pinapanghinaan, kaya lalo kang nawawala ng gana, it's because ina-amplify mo yung kahinaan mo. So enough of that, okay? Use your strength. Saan ka ba magaling? Saan ka ba mahusay? Yun ang pamayanihin mo. Five of Pentacles, the Sun card. Yes, sabi dito, think positive. Na kung ano man ang problema, malalagpasan din. Kung ano man yung issue, maliliwanagan ka din. Kung ano man yung kalabuan ngayon, lilinaw din yan soon. No? Kung ikaw ay mag-think negatively, talagang walang mangyayari. Pinapayuhan ka dito to really be optimistic. Hanapin mo yung saya sa bawat pinagdaraanan mo. Hanapin mo yung optimistic approach. Hindi pwedeng lahi kang patalo. Hindi pwedeng lahi kang victim. Hindi pwedeng lahi kang parang feeling mo inaapi ka. No. Ibangon mo ang sarili mo. And you need to fight in order for you to reach itong kaligayahan and freedom. Okay? Importante yan. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Three of Swords. Si Three of Swords dito, alam niya kung gaano nakadurog ang puso mo tungkol sa isang bagay na akala mo para sa'yo. Yang love life na yan, yang trabahong yan, yang negosyo na yan, yang kaperahan na yan. Kung ano man yung naging rason, Libra, ng painful experience, sabi ng yung spirit guides, panahon to para magtiwala ka, para maghilom na, ay, siguro kaya tinanggal sa akin ni God tong bagay na to kasi alam niya, in the long run, masasaktan lang ako. Ay, siguro sinave ako ni God. Siguro nga masakit ngayon pero kung baka pag tinuloy ko, baka lalo ako masaktan. Kaya you are now feeling the protection. You are now feeling na, ay, may dahilan to. Ay, meron tong divine protection kaya nangyayari ito. Kaya ngayon, you need to really confront your emotion. Harapin mo. Kung masakit, sige, iiyak mo. Kung naloko ka, sige, isigaw mo yan. Kung balak mo magwala, sige, magwala ka sa kwarto mo, sumigaw ka sa unan mo. If you really confront your feelings, your emotion, madali sa yung mag-move on. Madali sa yung humiwalay or kumawala sa pain na ito. And you will trust God. You will trust your destiny na dadalhin ka talaga niya sa karapat-dapat at tama. Okay? Three of Swords, the Five of Wands. Sa lahat po ng pinagdaanan mo, you have 5-5 here telling you of change. Talagang may nagbabago na. Meron ng pumapalit. Meron ng development. And you will feel it this time. Maramdaman mo na parang, ay okay, umu-okay na ako, bumubuti na ako. Meron ng magandang nangyayari. No? So, yung mga heartbreak mo na nanggaling sa mga conflict, drama, issue, away, sa mga hindi magandang enkwentro, or sa mga karanasan mo na talaga namang feeling mo walang hustisya dahil you've been left out in the cold, parang feeling mo inabandon ka, parang feeling mo pinabayaan ka, at kahit nagreklamo ka, parang ikaw pa sinisi, parang ganyan. Sabi dito, i-let go mo. Hayaan mong si God, hayaan mong yung destiny ang gumante para sa'yo. Ang importante dito, Libra, you are now moving forward. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Ang ikaw, umalis ka sa isang sitwasyon na alam mong painful na alam mong hindi na kaya ng bearing mo, hindi na kaya ng puso mo o ng utak mo. Save yourself from the pain and let's move forward. Okay? Especially here, in your near future, meron kang temperance card. No?
pinapaalalahanan ka ni Archangel Michael na nandito siya para sa'yo. Ano ba yan? Bigla ako naging emotional para sa'yo. My God. Oh my God. Naiyak ako for you. Really. This is all about you parang rising up. Kung ano man yung mga nangyari in the past. Oh my God. Naiyak ako para sa'yo. Okay. Kung ano man yung mga nangyari sa'yo in the past, kung ano man yung mga pain, sorrow, pagkabagsak, pagkalugmok, kung ano man yung mga unpleasant things, no? Sabi dito, cargo kita. Sabi ng Archangel Michael, hawak kita. Huwag kang malungkot, huwag kang mabagnot, huwag kang mawala ng pag-asa kasi meron kang mga bagong gagawin. Okay, in the near future, 15 days, 15 weeks, or 15 months after watching this video, meron kang mga bagong pagkakaabalahan. And this time around, you will feel na parang, uy, bakit hindi ako gahol na gahol? Bakit hindi ako nahihirapan? Bakit parang na-enjoy ko siya? Bakit parang bumibilis? Bakit parang madali? It's because katuparan to ng dasal mo. Kung ano naman to mga bagong gagawin mo in the near future, you will realize, ito yung para sa akin. Ito yung talagang magpapabangon sa akin. And willing kang daanan yung proseso, willing kang gawin yung dapat gawin para sa ganun magbunga ito this time at hindi siya mauwi sa mga nangyari dati. Kung may painful experience ka before, ramdam ko dito maghihilom ka talaga at manunumbalik yung harmonious and peaceful life mo. Congratulations po. Temperance card, the Queen of Cups. Yes, yung puso mo nakabawi na. Kung dito durog na durog, 'di ba? Talagang sugatan ka. Talaga namang painful before dati, no? Pero dito nakita ko talaga na wow, nakabawi na, naghilom ka na. Masaya ka na ulit. Ngayon, punong-puno na ng saya yung puso mo kasi you are now rejuvenated, you are now recharged. Kung ano man yung mga nangyari dati, para ngayon, either tinatawanan mo na lang or talaga namang naka-let go ka na at minamahal mo na ulit yung buhay mo at nilalaan mo siya sa kapaki-pakinabang na alam mong magpapayaman sa'yo o magpapatibay ng buhay mo and very passionate ka sa bagay na ito. Congrats po. Example, you are now focused sa trabaho, focus ka na sa negosyo, or meron ka ng pinagkakaabalahan na Zumba, or nirenovate mo yung bahay mo, something that will make you so happy, ang gagawin mo in the near future. Congrats po. In your challenge rather, meron kang King of Cups. Okay. Ngayong buwan na to, Libra, pinapayuhan ka na magpakahinahon. Okay? Alam ko marami kang tanong, marami kang mga emosyon na dapat mong harapin, pero in the process, learn to really be calm. No? Maging kalmado ka. Huwag mong daanin sa galit, sa sigaw, sa frustration, sa inis, sa pagkalito, or sa kawalan ng pasensya. Huwag mong daanin sa ganun. Kailangan ngayong buwan na to magpakakalmado ka. Hindi porket nagalit ka, bigla-bigla ka namang sisigaw o magde-decide or mag-walk out. No. Do not let your emotion get the best out of you. Okay? Sabi dito, stay calm, magpahinga ka lang, relax ka lang. Nang sa ganun yung mga problema masolusyonan mo at hindi maging komplikado yung mga hinahawakan mo. Okay? Very important ito, Libra. This month, magpakakalmado ka. Wag na wag mong hahayaan yung emosyon mo ang magdikta ng buhay mo. Ang yung King of Cups, the Seven of Pentacles. Especially daw sa mga bagay na binubuo mo, sa mga bagay na hinihintay mo. Meron kang hinihintay at ramdam ko dito yung frustration, ramdam ko dito yung pagkainis, yung desperado ka na magbunga siya or makuha siya. Pero sabi dito, walang mangyayari kung galit ka. Walang mangyayari sa mga sigaw-sigaw or pagmamadali. Kasi ito, lalabas to in God's perfect timing. Hence, the Temperance card. Pinapayuhan ka na lahat na mangyayari sa buhay mo from now on ay talagang in divine timing. Hindi mo siya kayang puwersahin, hindi mo siya kayang madaliin, hindi mo siya kayang pilitin. Hayaan mo siyang tumubo, lumago, magbunga in God's perfect timing. Kaya huwag kang mataranta, huwag kang mainip, at huwag kang ma-frustrate. Keep your feelings at bay and just focus on your creation. Okay? In your fortune, meron kang desert passage. Trust there's a divine plan. Yes, manalig ka lang na kung ano man yung mga nangyari before,
kung ano yung mga tanong mo ngayon, kung ano yung mga kalabuan ngayon, merong plano ang Diyos. Kumapit ka doon, manalig ka doon, everything will be fine. Okay? In your fortune, meron kang the Hierophant. Hierophant is all about you. Pinapataas mo yung spiritual power mo. Pag meron kang mga tanong, meron kang mga duda, meron kang anxiety, depression, you need to grow closer to God. Talk to Him every day. Kahit sa banyo, kahit pa naglalakad ka, kahit pag kumakain ka, or kahit anong ginagawa mo. If you need to talk to Him, talk to Him. Kasi malaki yung parte nito para makahinga ka ng maluwag, para gumaan yung pakiramdam mo, para magkaroon ka ng backer na pambihira, di ba? Nakita ko rin dito, if you're planning to buy a house, merong bahay this time, kitang-kita ko yan. If you are planning for an interview, negotiation, agreement, talagang meron kang mga taong kinakausap para pumabor sa iyo yung outcome. Sabi dito, it will be going on in your favor. Okay? Magandang conversation ito at talagang makukuha mo yung matamis na oo. Mapapanatag ka na. Congrats po. Hierophant, the Five of Swords. Alam ko nahihirapan ka na, pabalik-balik ka na, may mga tao ding masungit, may mga taong toxic, pero parang wala kang choice, di ba? Kasi kailangan mo talaga silang kausapin, kailangan mo silang kumbinsihin, kailangan mo silang pakisamahan para makuha mo yung matamis na oo. Kaya sabi dito, continue fighting, wag mong sukuan yung bagay na alam mong kaya mo ipanalo. Sabi rin dito, you will feel in the end na wow, worth it lahat ng ito. No? Syempre sabi ko nga sa inyo, merong ibang bagay na dapat kang sukuan. Meron ding bagay na dapat kang ipaglaban. So, alam ng intuition mo with the High Priestess kung ano yung kabitaw-bitaw at ano rin ba yung dapat kong ituloy na kahit nahihirapan na ako, kahit na parang toxic na doon at sobrang iyak na ako, you need to take a risk and fight until you win. Kasi you know na yung approval nito, tinetest ka lang kung hanggang saan ang kaya mong gawin para makuha ito. Parang ganyan. So may basbas ka ngayon, kaya kahit nahihirapan ka, ikaw ang panalo dito. Congrats po. Okay? In your divine messages, meron po kayong communication is the key. Sabi ko nga, pag-usapan, kailangan nakikipag-communicate ka. Kailangan gets ng kabilang panig yung nararamdaman mo. Hindi pwedeng puro sigaw, hindi pwedeng puro away. Especially kung humihingi ka ng tulong, baka mamaya hindi pala nila gets kung ano yung nararamdaman mo. So communicate. Okay? Especially sa mga emosyon, no? Yung mga kinikimkim, mga tinatago, mga iniiwasan, panahon na para i-communicate yan para gumaan yung feeling mo. In your divine messages, meron po kayong the Fool card. Sabi dito ng yung spirit guides, huwag kang matakot na humakbang sa mga bagong bagay. Sabi dito, matuto kang kumawala sa comfort zone mo. Kung talagang gusto mong mag-grow, kung talagang gusto mong may marating sa buhay, kailangan ready kang sumugal. Meron kang tapang ng loob na mag-try ng bagong bagay. Here, kung talagang takot kang mag-try ng bagong bagay, ipagdasal mo daw. No? Ipagdasal mo, humingi ka ng sign kay God, at pag binigay yung sign, ito yung go signal mo para ituloy itong laban na ito. Okay? The Fool card, the Six of Wands. Yes, wow. Talagang kayang-kaya mo daw ipanalo tong bagong bagay na ito. Ang importante, meron kang tiwala sa iyong sarili. Hindi ka makikinig sa mga pandadown ng ibang tao. Hindi kayo tipong onting po na lang pinapanghinaan na. Sabi dito, focus on the prize, focus on your goal, and you will win this. Congrats po. Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have dog close up, pleasure with a close friend. Meron daw po kayong malapit na kaibigan, panahon to bond with that person. Maaring siya yung taong makatulong sa'yo, no? So, panahon to para lumapit ka sa mga kaibigan mo. You have broken ring, parting of the ways in the either romance or business. Meron talagang paghihiwalay. Meron ka talagang susukuan or bibitawan kasi painful na. Pero huwag ka mag-alala, kapag meron kang tinapos, isa rin yung malaking indikasyon na meron kang sisimulan na bago. No? O, bird flying. News is on the way. Sabi ko nga, kung merong bibitawan, lalayuan, meron kang bagong magandang balita na darating para sa'yo. So ngayon pa lang kinakongratulate na kita. Congrats po. You also have forest, muddled, unclear thinking. Sabi dito, marami kang pagkalito. 555. May changes na dapat mangyari. So, wag kang
Huwag kang mapirmi lamang sa pagkalito. Kailangan mo talagang hanapin yung kaliwanagan sa puso mo na this is what I want, this is what I need. Ito yung tawag ng aking instinct, gagawin ko to. Parang ganyan. Okay? Ang outcome mo, Libra, for May hanggang June, tutuloy tayo sa June, you have the Judgment card. Bagong buhay ka na. With the rest, na parang, sige God, gagawin ko lang yung kailangan ko, kayo na bahala. Hindi ko napipilitin, pero a-action ako. Wow, you are now really closer to God. Archangel Michael is here and Archangel Gabriel is here telling you everything is fine. Nakita ko rin dito na parang susundin mo na talaga yung tawag ng Diyos para sa'yo. Halimbawa, for a very long time, ikaw ay nagtuturo sa private kasi sabi mo, wala mapasukan na public. Pero kumakatok sa'yo bigla ngayon, dumating bigla yung isang magandang trabaho sa public school. So parang, sige God, I will answer it, I will do it. Kung ito'y nakatadhana para sa akin, gagawin ko. Napakagaling na follower mo na. And you are now listening to God's direction. And you are now surrendering kung ano yung mga bagay na dati pinipilit mo, pinapuwersa mo, iniiwasan mo, pero ngayon ginagawa mo na. Because you know by heart na nasa direction ka ni God. Ace of Swords, yes. Before the month ends, patuloy ng June, meron ka ng desisyon na matibay. Meron ka ng gagawin na bago, meron ka ng hahakbangan, at makakatulong talaga this month itong pahinga mo para pagdating mo ng June, meron ka ng solid decision at meron ka ng sisimulan na bagong bagay. So congrats po. Okay? So, Libra, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on your one question. Inhale and exhale the answer to your question. You have the Page of Wands, the Knight of Swords, and then the Nine of Wands. Okay. At the bottom of your deck, meron po kayong the Moon card. Okay, siguro ngayon nalalabuan ka, Libra, sa yung question, hindi mo alam kung ano yung dapat mong gawin, hindi mo alam kung ano yung tamang solusyon, and you feel like nalulubog ka na sa confusion, sa problema, sa hirap. Pero sabi dito na yung spirit guides, do not give up. Okay? May darating pong bagong opportunity, may darating na bagong pagkakataon na ang hirap niyang tanggihan. So, ngayon, you need to act fast. Okay? Alam ko malabo pa, alam ko hindi ka sigurado, alam ko marami kang kalabuan at parang feeling mo, gagawin ko ba? Susubukan ko ba? Pero you know in your heart you know in your intuition na maganda to, ayokong sukuan, ayokong bitawan kasi napaka-promising. So pinapayuhan ka dito, try mo lang, subukan mo lang. And chase something na alam mong para sa'yo. Pero pinapayuhan ka rin dito na huwag ka magmamadali, no? Dahan-dahan lang. And every step should be re-evaluated, every hakbang dapat pinagpaplanuhan at kinokonsulta mo sa iba't ibang tao para ma-figure out mo na, okay, tama to, okay, mali to, dapat ganito pala, no? So, huwag mo mamadali, kailangan talaga tayo ay dahan-dahan, and then do not give up. Kasi itong bagong bagay na to, maganda to. And this new thing will answer all of your questions. Ito ang magpapabangon sa'yo sa lahat ng kalugmukan mo at talagang kalungkutan mo. It will help you rise up from all the problem at marirealize mo na, ay, buti hindi ako sumuko, buti pinaglaban ko, buti mitikuloso ako. And now you are enjoying this new thing na talagang makakaalis ka na sa kalugmukan na ito. Okay? Kung ang question mo yes or no, the answer is yes. Yes, gawin mo yan. It is good. There is something that will elevate you from all the hardship in the past at may enjoy mo to. At dito magsimulang bumilis. Bumilis yung andar ng buhay at bumilis yung pagbangon mo. Okay? So Libra, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong May 2026 reading. Saan po kayo nakaresonate? Comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Libra this month. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.